atong mga tagsa-tagsa kabaruganan sa nagkanaiyang mga isyu na nakaapekto sa atong lungsod o sa atong katilingban o sa kinatibukan. Kauban ang veterano nga broadcaster nga si kapartner Ronnie Waliwan o ang mga maisugod nga civil society leaders o environmentalists nga sila si kanhi City Councilor Doc Bob Usio, Ben Chu Contreras o makasandig Barangay Kagawad Dixon Paban. Kokabildo, pildi ang maglagot. Makikuban kaninyo sa duha ka oras sa mga nagdilaam o nagpunga sa pinaylungay sa mga ideya nga mulamdag o mukiya kanato sa paghimo sa husto nga paghukom. Maghiusa kita kontra sa fake news. Magpabilin nga suod sa kamaturan. Kokabildo, pildi ang maglagot. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag. Diri lamang sa 95.7 Melotouch o live stream broadcast sa Facebook. Kokabildo, pildi ang maglagot. Tingog na! Kokabildo, pildi ang maglagot. Kokabildo, pildi ang maglagot. Kayong buntag kaninyong tanan subli, welcome sa atong Mayo 3 nga yugto sa atong programa Kokabildo, pildi ang maglagot. Kini inyong kapartner sa kahanginan si Kagawad Nixon Baban. Welcome kaninyo no kapaabot sa akong mainiton nga panimbaya sa atong mga higala diha sa Makasandig, sa akong mga sakop sa Golden Blind Masures, atong mga kuya sa Eagles, atong mga bradya sa Mason, o kaninyong tanan sa 80 kabarangayan din sa atong lungsod. Atong cellphone number 0906 421 7777. Tuwara akong cellphone number sa screen, no? 0906-421-7777. Ubani ko ninyo kay mingaw kayo ning magmusara dili tanad ani. Sumayong buntag sa inyong tanan, akong panimbaya diha sa akong amigo nga si Raul Recondola. Matudtan niya bisan na ami sa layo. Si Raul Recondola, former manager nato diri sa Cagayan de Oro sa Philippine Charity Sweepstakes no office. Karon gi-appoint siya sa atong presidente isip nga chairman diha sa Zamboanga Economic sa Eco Zone. Palihog na lang kog correct. Zamboanga Eco Zone no diha sa base sa Zamboanga City. Mura na siya counterpart nato sa PBDEC diri sa atong region no, sa Northern Mindanao. Mayong buntag diha sa imo Kuya Raul Recondola. Mayong buntag ang Macbeth Ratonil. Regards Macbeth, regards po Doktora Gaani. Saludo kay kunimo. Grabe. Kung naay mga konsehales karon nga makita nimo visible nga naghatag gyud og ayuda sa katawhan, mao kana si Doktora Gaani, si Eric Salcedo, mo nang very visible si Councilor Ed Cabanlas, no? Mao ni kini makita gid nato nga gasuroy gahatag og mga hinabang, no? Akong panimbaya po diha kang Brad Hoben Rodriguez sa Amerika. So daghan lang tayong mga issues nga gusto nga isisgot karon. Una sa tanan kaning petisyon sa 26 nga barangay chairman nga naghangyo nga although moot na ni kay na-override na kini, na-supersede na kini sa mando sa presidente nga ang Cagayan de Oro ma-under sa usa ka GCQ, no? Ato po diskutan ang bayanihan grant, ang giaprubahan nga supplemental budget sa atong City Council, ang bugas nga atong dugay na gikulatan nga unta moabot na ng second round, no? Kay taas na kay 50 días na gumikan sa panahon nga gi-declare ang Cagayan de Oro og community quarantine. Napod ko'y gusto nga i-take up kaninyo, no? Kay lately kung naka-aware mo nga kita gisaway, no? Nga isip usa daw ka basher sa atong halandong nga mayor. I hope nga dili ninyo ma-misconstrue ang usa ka basher sa usa ka gahatag og criticism, no? Ang kalainan sa pagsaway kanang constructive criticism o gabash mao na ang una nga ideya makatabang ka nato, no, sa aron mahibaw-an nato kung unsa ang atong mga kalig-on ug syempre ang mga kakulangan nga gikinahanglan nato nga i-improve nga o mausab sa sunod nga panahon. Ang positibo nga kritisismo nakabase
sa usa ka critical nga pagtuki, pag-analyze sa mga panghitabo, sa mga data. Samtang ang bashes mao'y pakigpulong bahin sa pag-atake sa usa ka ideya o tawo nga negatibong ug walay basihan. So ako galikay gyud ko ana nga mo atake og tawo sa iyang personal no nga kanang nga affairs. Usahay sarcastic kita sa atong pag-criticize, prangka, kay maumay pamaagi nga pod nga makakuha kitag atensyon na ilipay manggani kita nga nabantayan, nabasahan na di atong mga post kay kung wala pa siguro ta naggamit og ingana nga estratehiya nga asa ta nga mabawaan makaabot sa atong mga concerned officials ang atong mga sentimento. Kay ang pumong niini maumay pagpaabot sa atong gobyerno ang atong mga gusto nga may tabo, atong mga idea or suggestions. Samaan ng pagdugang na sa ayuda nga bugas, no? Gikinahanglan gyud na nato kay kita diha isip nga tagawad sa barangay makita gyud nato ang kalisod nga experience na sa atong mga gisakupan, no? Ang akong mga post kung inyong mabantayan nakabase kini sa mga datos ug maampingon nga pagsusi sa mga butang ug panghitabo, issue-oriented ug dili gitudlo ang personalidad. Wala pod ko nakiglambigit bisan sa mga kanang tao sa atong mga other government officials. In fact, believe kayo ko sa tanan, almost all the departments of our city government, sama sa city social services. I believe nga they're doing a great job, no? Kanang department na under ni Mike Pabello. Ang mga department under sa lain-lain nga mga division sa atong city. Ang atong mga views, no, directed man diha sa mga policy makers, sa atong mayor, sa atong city council. Kay kining mga departments or divisions under sa atong mayor o city council or sa mayor kay nasa executive branch man gasunod ra man ni sa mga polisiya. Tig-implement rin kini sila kung sa may iliputos nila kung wala ginaog nga budget aron nga ipalit og mga supplies para ihatag nga iapod-apod nga ayuda sa katawhan. Siyempre kung naana siya nga iputos, di na iputos og i-distribute nato si CSWD. So ayaw kalain, no, at mga government employees. Ako believe isip mga frontliners kamo, believe ba yata sa inyo ha? Kung inyong gilabanan ng atong mayor, okay raman na siya, mauman na ang demokrasya. Ang dili lang po nako nga mauyunan kana bitaw mo atake mo under the belt, no, kay naaman pud tay kanang abilidad pag abot sa social media. Siguro pag sugod pa aning Facebook, bisan Friendster pa sa una, matawag nga usa kita sa mga kanang pioneering social marketer diri sa atong dakbayan, no? And then eventually when kaning mga negosyo nako sa social network medyo naghinay, nag-ship dili lang kay nag-ship, gigamit nato kini atong abilidad aron nga maka ambag kita sa kalambuan, sa kaalaman sa atong mga kaning mga atong mga kababayan, no? Na sa gobyerno nakabaluma mo nga kita sa gobyerno kay usa man pud ko nga kagawad nga matawag nga usa ka government official, kita bitaw sa gobyerno, we know that public office is a public trust. Dapat dili kita nga balat sibuyas or onion skin. Dapat kanang mudawat kita og mismo, no? Ang the way to deal with criticism is to overwhelm our critics with performance. Moro na. Diba? If we do good, di unsa pa may i-criticize, every time they criticize we do better. Maugyod na ang way to overcome kaning atong mga detractors, mga tao nga sige ga criticize ato. Ako lang po di klaro, no, kay pirmi ko nga gi-align sa kaning mga politiko. Sa tinuod, I'll make this a declaration, categorical nga declaration. Wala ko'y political party. In fact, the original political party that I belong with, maunang CDP. Maun the only political party gyud akong na-join. So when I kanang lost the first time, ang second was sa liberal, but
I never took oath na by picture diya nga nag-take og oath sa liberal. Di ba? I joined because I needed a vehicle. Ang akong brand of politics is political advocacy. When you say nga, oh, politika man gihapon di ay, dili man tanan nga political kanang kalihukan will end up with you having a position. Because sometimes we need kinahanglan tag vehicle to get our message across. Kay kung naa kitay political advocacy sama anang atong dala no kanang advocacy for the environment, we need a vehicle and effective medium aron kining atong mga gusto nga ipaabot sa katawhan o aron nga ang katawhan masuportahan nila kini nga advocacy, especially kaning atong fight no for the environment, would be effective. Kay you know, an advocacy nga mag-inusara lang ka is a very lonely battle. Sama ani karon no, inusara lang ta karon. So kinahanglan nga mohatag ko sa akong cellphone number aron inyong tawagan or inyong i-text aron po nga mabibo ning atong programa, because there is strength in numbers. Alone, we can only do so little, but together we can do a lot of wonderful things. Ang numero is very important. By the way, akong ipaabot akong panimbaya diha sa akong mga higala, si Kagawad Michael Paayas, si Marvin Joy Baban, si Brad Derek Cero. Kani si Brad Derek Cero, grabe pilantropo, daghan na kay ning gitabangan ng mga tao. Katong panahon sa Sindong, usa kani sa mga naglihok na nakatigom kita no, ang mga mason og 3 million nga gigamit nato para itabang sa atong mga brad ug sa mga tawo nga nagkinahanglan sa panahon sa katalagman sa Sindong no. Atong panimbaya diha kang Pritsi Day, kang Rus Coxi ug kang Archie Melan Bandigan, maayong buntag kaninyong tanan. From Brad Jovencio Rodriguez dito sa Amerika, matud pa niya, Mr. Nixon, unsa na may nahitabo sa 300 million nga gihatag ni Presidente Digong? Dili, Brad, ang gihatag ni Presidente Digong pinaagi sa Bayanihan Grant mao tong 156 million nga Bayanihan Grant, no? Dili 300. Ang 300 mao na ang calamity fund sa atong city. Unya na dugangan kini og 658 million nga supplemental up. Pero dito sa 658 nga giaprubahan sa atong City Council, only 550,000 ato earmarked for COVID. Ang remaining 108, matawag ba na siya nga insertion ni Councilor Nakaya para sa iyang mga economic sectors project. O gani nga question nato kana ano nga gisabay man na gisakay man na siya nga 108 million nga supplemental budget sa economic sector projects sa 550 nga importante and urgent baya pod urgent ka na nga COVID. And ato pod nga medyo gikatingalahan ngano nga paspas man ang approval ni one day ra na aprubahan na nilang 658. Okay ra siguro kung katong sa COVID aprubahan diretso aron nga mahatag dayon ng ayuda apan nga nabawaan nato nga gisave sa wala pa gigamit no, giunang giambak na sila didto sa bayanihan grant nga 156 with another enabling ordinance aron magamit diretso. We learned nga of that 156 Brad Hoben, 156 million nga bayanihan grant, 67 million para to sa mga dugang pagkaon nga food relief para sa atong mga katawhan no. The remainder, part of which will go to the acquisition of facilities for testing o kaning mga testing kits. So mao na ang gigamitan nila pinaagi sa usa ka ordinansa. Pero katong 550 matud pa sa atong city budget officer, intakto gi-save daw to nila para sa for future use. Mao na atong gi-question ngano nag-supplemental man kay mo ingon ganit tag supplemental appropriation na ay element of urgency. Nagpasabot nga wala ka na siya sa atong regular budget, gikulangan, kinahanglan, dugangan. Maunang giaprubahan nila ang 550. Ang dako nga question mark is ngano gisakay man ka nga 108 million ni Nakaya. Ang Marso pa man, when they proposed the ordinance March 31, giaprubahan og April 1st, pila pa kabulan gumikan sa January, bag-o pa na aprubahan ang atong regular budget sa city. Unya, magpadugang na diretso og 108 million ang atong councilor.
nakaya ambot kinsay author ani basin siya ray nagduso ani tungod kay siya ang majority floor leader. Apan ang question is ngano ang timing gisabay man dito sa 550 million for COVID. That's why kung magtingala ka mo 658 ang supplemental budget nga apruwahan sa atong City Council pinaagi sa usa ka ordinansa ngano kung sa press conference ang atong madunggan ra diha is 550,000. Ang 500 gi-save siguro ang 50 earmark man to para sa mga equipment, sa mga PPEs kagi mauna tong una siguro gigamit sa atong local government unit. Pero this is not the time to question kung giunsa na siya no. There is a time for that. Ang ato lang usahay gina-question is sometimes when we notice nga there is glaring murag nga dili kayo normal no, especially sa presyo nga like for example gi-mention sa atong city budget nga ang price sa supot or kanang eco bag 10 pesos kuno no, and they will be acquiring about 150,000 of that tungod kay ang target is 150,000 food pack para sa food packs no, para sa second wave nya ato man gi-research nga eco bag nga 15 kanang contain og 15 kilos nga bugas kay ang ilang ihatag sa second batch 10 ra magani nara man sa 375. So ayaw kalain kung ang katawhan na ay nakita nga mas barato siguro angay nga inyong i-consider no kung naami i-suggest i-propose nga supplier nga mas ubos ug nya parehas ra gihapon ang quality ug ang butang nga inyong kinahanglan ngano dili man ninyo i-consider inyo lain isulti nga pamulitika dili oy sama anang thermal imaging scanner nga moingon dayon ang usa ka doktor nga copycat naapay mga kanang mga diya sa Facebook moingon nga kanang made in China kuno ayaw po unsay pagtuon ninyo sa katawhan dili makahibalo og pag-source og supplier og pag-canvas nga ako pa nga dugay nako sa ingani nga industry dugay pud ko nag-supply og tambal sulod sa 20 ka tuig. Ako lang personally I sought kanang nag-inquire kog mga quotes no from suppliers abroad. And even my son na dito sa Belfast karon based sa Ireland kay katong Satir nga 350F nga brand of thermal imaging scanner nga inyong gipalit at 4.8 million would turn out nga dili ingana gyud ang presyo. Siguro mauna ang presyo inyong gipalit giganansya og husto sa inyong supplier pero we are telling you our government nga mahal ra kaayo ang inyong pag-acquire especially if it will mean nga makasave kita og dako kayo kanang funds that can be used for other purposes especially sa pagpalit og paghatag og dugang ayuda bugas sa atong mga nagkinahanglan nga mga kanang Cagayanons no. Kaya ang buntag diha. Ay salamat na-relieve kayo sa imong pag-abot ka partner Ronnie Guapo Waniwan. Ay ang buntag diha kanimo. Kagsad kapartner Kagawad Nixon Baba no. Samtang nag-stretching ko actually naminaw ko sa imo no. Naminaw ko tama to ako agree ko sa imo mga hula no. Sama atong ipang-post nila sa ilang mga nangagasto pinay nga mahayagan ang tao para na kung midagnan hinoon ang pagkala no? So dungog sad nako Kagawad partner nga na ay regulatory compliance board no nga manay akong baruganan kung kuan ayaw ninyo inanaan ta okay sa akong tan-aw Kagawad Nixon legitimate man ang issue unya kung ang ilang basihan kining bayanihan tuhil nga balaod wala may nagsulti dito nga undangon ang kritisismo sa gobyerno gidid anting alidid na kung magsabwag kag dili mao magsabwag ka o mag-instigate ka sa mga tao no aron supakon al kontra ng atong gobyerno mana nga kini si Mr. Risma mura na niksikin sa nga klase sa tao ha nakatungtong ka lang diha sa City Hall ngano di man kamuanhi din di ba amay mayo magdebate tas 5 ka kilo nga gihatag sa imong mayor sayop di na
Inyong questionon ang tao nga tinuod magina, mag 6 weeks na, 5 ka kilo. Ayun yung gulat-gulata ang mga tao. Kay wala ta misukol sa gobyerno. I-question nato ang inyong palisiya. O sa akong tanaw, dili dautan nga mo question ta sa pulisiya sa gobyerno kay basic and elementary sad na kagawan Nixon, wa ta magduda nila. Pero kamo din na doon na mo yung mga personal intereses. O posible nga ang palisiya nga inyong gipakanaog, nakarga dito ang inyong mga intereses. Kabalo ba ka partner Ron nga nanapod naghikog ganiha? Sa kagutom na sad, Ambot lang. sa kapobrehon. Diba? Pananglitan. Supak di ay nga among supakon tong gipamahayag sa kapitan nga walay namatay, walay na report nga namatay sa gutom. Di ba irresponsible kayo? Na unsa man lugar, dawaton lang namo. Kung kamo mo'y makapasakit sa tao, okay lang. Pero kung kami magpadayag sa among hunahuna, dautan para ninyo. O di sa akong tanaw, kinaplo mo. Di ba? Lagi. Ako, uyon ko, anak. Sakto na, no? Dili nyo nga hulgaon ng tao kung nagpadayag. Especially ang tao nga gigutom na. Dapat, gani nga, bisan pa nakalapas na siya, taas ang pasensya. That's why, Sulti ni Leonin kagabi, di ba? Dapat sadlaw mo ang pagpasabot. You apply the law with compassion kay dili man nato ni gusto tanan kamo lugar. May man mo din na kay disakyanan mo. May man mo kay kamo diya sa City Hall. Magsige man mo og sweldo. Ang mga tao 5 ka kilo, mo mga uwaw. Unya na pa inyong ingon nga kung ikumpara ang Cagayan sa ubang mga pobre nga mga lungsod, inyong kasuhan, pikat ninyo ay. Kasuhan sa inyong mataon si pagtuon ninyo mga ignorante. Ang imong trabaho, RCB, para masayod ka, tanawa ang mga establishment din, nakatuman ba? Because that's beyond your function, ka na manikti ka. Di ba? busa gani ako a while ago, nag-ingon ko nga, kung if you want to overwhelm kaning mga critics ninyo, overwhelm them with performance, with ayuda, with rice, with bugas. Di ba maghilom na ang mga critic? Katong dimension ni mo. Ngano ha kani ka-partner ha? Si Mayor Emeng dito sa Gapan or si Mayor kaning Goma diri sa Ormoc. Oh, ngano ang mga tao bilib lagi, pakpak lagi. Ngano na makpak man sa ilang mayor, ngano dili man wala man nakana siya dire because something is wrong. And when that kanagi paabot kaninyo, unsa may kadautan ana nga mauna ang paabot nato gusto niyo maghilom. Ang gusto nila maghinom. Di ang atong gusto nga maawaton kung dili man gani usa ka sako dili sa 5 ka kilo lang in 50 days. Ang ako dapat sobra pas usa ka sako. Kaya ang ubang mga lungsod nagkuan man. Kaysa tinuod lang, ako mangutana ka kagawad Nixon ba kung yung kag performance lang. Wala. Nangamuti ang Cagayan dito. Masuko lugar mo. Muna akong huna-huna. Nangamuti mo kay wala di ay. Unsaon man din ninyo? Lugar, ako lugar. Ilaron lugar ko ninyo. Di ko kasabot. Magsuroy daw ta RCB din histi mo Cagayan dito. Trabaho man ka na ni mo litsiya ka. Magsuroy datag. Wala ba nagbagot mo ta mga tao? Hinangal mo na, gulato ninyo mga tao, may mayo lugar o sinumbagayon ta na lang ni. Di ba? Ayaw pa to nga ikaw rin kamao. Buto magtao. Muna isabtan ninyo. Kamu, busog mo permis preskon. 5.6 million ninyo nagastos meeting o training mo pang kuyape. Gulato ninyo. Huwag matawagan ta ka. Magduilo ta diris kanginan. Ayun, naanad mong interviewon mo speaker si Bihan nga pailin-ilinan mo. Di ba? Mga tuwami mo kontra ninyo. Naapa ko'y nabantayan, no? Bitaw, no? Kani bitaw pag-engage nila sa mga hisgutanan sa Facebook. Ang uban ani kay mga opisyalis sa gobyerno. Oras sa gobyerno gigamit. Ako naman gani ni gi-record ang uban, no? Gibuhat pud na ako sa una. Kay against ba yun sa civil service? Ngano mag-social media man? Daghan kayo sila nga apil-apil sa mga hisgutanan sa social media sa panahon nga dapat naa sila sa opisina nagtrabaho. Naanad mo gunin sila ga interviewon ba pailin-ilinan. Pananglitan.
Kay usa ka konsehal lugar, di lugar na legitimate, ka-questiono na to, nga matod pa niya, mag tax, unsa na, mag-advance sa tax payment. Lugar di na lang may musulti o kung sa'yo mong panlantaw, ana. Kay do you think, kakamuray, mga maayong una-huna. Di ba? Eh, may panggulata. Di ba? Muna'y, sus, ginoo ko, nag-text si partner Ben Contreras, kanong wala makamaan ni Ben. Ang ako, kuan, kita nga naa sa social media, sa mainstream media, ayaw. Kaya wala mi mo al kontra, dili dautan ang among pangutana, nganong 5 kilos raman. Pero kung kamo mo'y makagasto, kung kamo'y makabenepisyo, grabe mo ka-extravagant. Imagine meeting and trainings for, pila na, 30 days. May gasto mo 5.6. Sobra na. Oh, sobra 30 days. 40 days O, ibutantag 2 ka bulan. Imagine. 5.6. Mao na atong ginasulti. Kung wala tay gitago, bunyag, ikon na, detalye na kung asa Wala mi nang atake sa inyo personal. Among gi-question nga nung 5. Unya tanaw, wa mo kasabot nga, da mga banggiitan man mo, wa mo economies of scale ya. Ah, nganong tigi-tigihon man na ninyo? Di ba? Nga naman, gadula mo, tungod kay dunay sap, karon o, tanawa, di ba very suspect ang timing? Namoy second round, tungod kay nana ang bayanihan grant? Be, nganong nagpalabang man mag supplemental budget? Na grabe ka urgent, anyat wa ninyo gamita. Di ba? Yeah. Pilay approve budget sa syudad karon nga tuig 7.5. 7.5. Imagine. Nag-supplemental mo og pila. 658. Sa ato pa. Ako mangutana ninyo. Do you think nga makuha na ninyong 8.1? 7.5 dili. 7.5 plus. I-appeal pa nimo ang 600. Sa karon na sila alibay nga dili nila ma-hit ang 7.5. Ya, dili na kaniadto ra man na. Pero bisag kani adto pa. Bisan kaniadto. Kani partner Ronnie no. In 2018 kani klaro gyud facts ni. Dili ni kanang but-but lang. Kay gikan man ni sa tuwa. Pila may gi-income ang income sa atong dakbayan sa tuig nga 2018 3.88 billion. Pila ang pila ang target? 5.5. Tanawa asa man ang deficit? Shortfall 1.8. Last year pila wala namang gani na hit ang 5.5. Gi-increase pagid gihapon nila ang budget 6.5. Unya way bag-ong gipag-introduce nga mga fees, taxes ug wala man nangutang pud ang syudad. Di mo gali nang imo ko katawan karon masuko mo question. Dili na nila pwede questionon. Katuwod naman nato na. Tungod man sa taon sa ibot pasabot kamuray nang eskwela. Kamuray ka mao mag financial tumbling gymnastics. Bisan kaning 658 million no. Gi-question pod na ako ni siya nga no. Kay of the 658, only 550 earmarked for COVID. Ang 108 million insertion. Gi-appeal na ni sa majority floor leader nga si Councilor Nakaya as economic sector projects 108 million. Mangutan ako. Nganong tawag na imong gi sakay nga lugar bot pasabot ang budget bot pasabot nga walay budget sa City Economic Enterprise Department sa katong sa 2020 nga budget nganong mag-adman nga pila pa lang kabulan. Yeah, exactly ang timing. 'Di ba ang timing unya isakay nimo sa COVID nga it is an emergency ordinance bill no. Wala na gisgutan, wala na manggani gikontrahan kay emergency. Unya later gitigom gisave man di ay gihapon. So ang supplemental appropriation ang purpose defeated by that sense of urgency to have the ordinance budget approved. Questionon sila. Unsa man lugar bot pasabot ninyo? Nga kamura mga konsyel kamao. Kami lugar mga tao unsa man mi mga itoy. Di mi makasabot. Tawagon mo kapila mo nako tawaga di mo mutubag. Kay dito ra mo magpa-interview sa kanang magsigig ana ba? Yes. Yes. O bitaw. Yes. Bitaw. So ipagtuon mo na ninyo namo mga kuan, kingkoy. Debate daw ta din
Gibatihan na to ng enough ba ang 5 kilos? Ayaw mo pagdamgo nga, doon na pa'y second round. Kaya wa pagali ninyo makumplito ang angay tabangan sa barangay sa first round pa lang. Na ipamahayag ang mga kapitanis sa Nazareth nga out of 4,000, 3,000 lang na-deliver. Dito sperto na pa'y balancing o sa kalibo sa first wave lang. Di ba? Matod pa ni 5030, kung sila lang manuroy unta sa kada barangay, makadungog sila, jud sila og dili maayo nga istorya. Ang ano imuyag to sa RCB, pat magala sa imong trabaho. Ito sige panghinadlok. Di ba tita diri ato niyo, sana, risma din eh. Magdinay ganita. Labaya ko og baso kong kuan. Sayop ko sa akong una-una. Kanigikan kang fair wisdom, kapartner Ronnie. Pasailoon nila ang katawhan, Dr. Ronnie ug kagawad Nixon, bisan mo abot pa ka ng second wave, dili na nila mabawi ang pagmahay o kaligot-got sa tao nga ilang Ito, kasi nagtuo mo kay mga gipatutuman. abogado mo, mga superior mo sa mga tao, umupang kuyape. Di ba? Ayaw mo, kaya tinuod pa, mga may kumanlaki pa mo, mga abogado, wa mo si Tihol. Tinuod lang, gidis pagpanginsulto ninyo, pero ako minsulto ko nyo, sus! Puryagaba ng inyong 5 kilos, inipirais pa! Nga ang uban, nag-commercial man. Di ba? Ayaw nyo gulatan tao. Ayaw ninyo gamita kining sitwasyon aron mangharas mo nga naman. Uwaw kayo bisan asa nga social media. Bisan asa nga page gibatikos mo. Kasuhan niyo tiwo Cagayan. Hilas-hilas lang mo dia. Sige mo pugong-pugong sa budget. Ngano kung kamoy mo gasto wa may bahar-bahar. Ngano kung ang panginanglan sa tao inyo man da ginuton. Na ay suggestion diri kapartner Ronnie no 6970, matod pa niya. Good morning, guwapo ug kagawad sa Bukidnon ni. Ingna si Resma nga dili lang overpricing sa alcohol iyang dakopon, apilon niya ang dakop sa overpricing sa ecobag. Unsa man di ay? Tanawa ka na, magpalit ka na, kana, di ba? Na ay pananglitan diya sa Sidemore, sa ay magasuroy mata. Nagpakot ko no diha sa supplier no. Sa 100 nga pieces nga imong paliton 375 kanang 415 kilos of rice. Ang ilang presyo is 10 pesos. So kung wala pa ni siya napalit, akong suggestion sa atong gobyerno, na mo lagi na, nagod na ato question na. oh, palit mo mas barato. Kung gusto ninyo may bawaan asa na dapit, bananta mo. Now, kung kana kung Bible ang ilang gipalit. Mas ubos pa. Kung Bible sa to pag i-apply nilang economies of scale, nga ngano mahal man. Unya kung tanawin mo ang savings sa kapartner sa 6 pesos, so 150,000, 900,000 pesos ang savings, or pwede nga kupit kung naay nagkuan ani, naay nagmaniobra ni. 375 ra na siya. Ayaw mo, ayaw mo kasuko kay kuan ni. Unsay sulti ni Oscar gahapon? We respect democratic rights. Unsa man lang imo? Panggulat gano mudagan ka? Ayaw mo paghilas-hilas diya kay bisan pag moingon ta nga martial law, wala mawala ang gigarantiya sa balaod ang freedom of expression. Unya do not tell us because we know the limits and extent of our freedom. Kabalome, ikaw mo'y nanglapas. Diba? Ang presidente nagkapuliki na paggastos kwarta kay grabe kay ni global guni nga problema. Sa atong nasod grabe nga kalisyon. Ikaw nagdaginot sa tibuok Pilipinas kagawad Nixon Baban, Cagayan de Oro na lang nag-sign. Napay inyo pamahayagom nga aron di mahurot ayaw gastuha. Na. Or base ng sunod yung pangutana na hurot na rin ang bugas, nag-ingon ba kung ayaw nyo lungaga? Di ba? Following that logic, nga, aron di mahurot, ayaw gastuha. Gitagaan mo 5 kilo, ayaw lungaga. Ambot lagi kini nga gobyerno no sa panahon nga krisis, imbis nga mo seek og cooperation, ipaagi sa hulga pagpahadlok. Kuan naman, mga tao gani nga nahukda na sa rason. Mo manay pagi hurab na lang dayon. Anong di man mo makigdebate sa hisgutanan sa kuan? Nganong imonopolya man na ninyo din na inyong preskon? Ngano din na ninyo ablihan sa tanan? Ang pangutana, screen pa. Kung doon ay sensitive nga pangutana, maingon din si Yorme nga below the belt naman na. Lagi sama sa atong petisyon sa atong 26 nga kapitan nga
unta lagi, look beyond the personalities. Look at unsa ay lang gipangayo, maayo kay pag ang wordings no nag appealing to the mayor nga Grante nga politika. unta nagpa-dialogue siya. Grante nga politika kay ibutang ta mga violate man to. Dili man Pero siguro, dili man tanan violet. O di si ibutang ta lang kay mo man ang ilang kuan. Katong sa mga doktor, politika to. Lagi. Napa si Tidig interview, ikaw Tidig gikan magkasbukid. Rebuild di magkakanyad to. Munay imong kuan o amba ka na kay medyo wa na lami dito sa bukid. Ngano mingon magkapamulitika gihagit pa nimo mga kapitan nga wala makaliquidate. Sa katong 110,000 daan na to incorporated nga budget wala pa'y COVID. Dugay na panahon ni magtas lang hagit pa kag liquidate. Megwa ko kabalo sa una DSWD nga ga-download nga kwarta. Di ninyo maliliquidate on time. Di ba? O gihagit man ka ni Bibot na dungan mong liquidate. Sus, Ginoo ko, bilo, manginabuhin sa ta kay nanabay mong kapidya, high blood ka. Hello Touch 95.7 FM. Kapartner mo! Kapartner mo! Kapartner mo sa musika, balita, komentaryo o serbisyo publiko. Kapartner mo! Kapartner mo! Sus, bayo na lang kayo nag-break ta kay kung wala pa nabasin. Ako ay masumbagan nimo. Ayun, kagawad, daghan ang mga instances, di ba? Dito sa Luzon, doon ay kapitan, gitigbas, daghan ang gubot, din sa Cagayan de Oro. Ang atong gibuhat, pagpahibalo sa tao, pagpahibalo sa mga opisyal, ang unsay tawag ani, bagulbol sa ground, di ba? Pananglitan, ibalik na ko ni sa taga City Hall, 5 kilos for 6 weeks. Imagine na gali. Ayaw ninyo. I mean, basta nagtuo mo nga nabi ay 4-piece. Nabi ay unsa ni SAP. Ayaw na ninyo kwintaha ka din na inyong tuwad. Diba? Unya, ibutata katong 6,000. Diba? Unsa man? Di man to tanan gipalit sa bugas. Gipambayad man to. Ubansad ka na bang Lagi. gamit. Kurinti kay maputlan na ba yung Kurinti, uban? unsa man di ay. Pag Napa mo'y malip ni. gipalabang sa syudad nga for 2 months di mo magbayad kuryente, di mo magbayad sa renta. Ako doon na mo ko'y giabangan nga opisinang gamay. Gabayad man ko man. Grabe mo tingil. O, unsa man lugar na. Ayaw ignan ninyo nga katong 6 mil sa SAP gipalit o tanan sa bugas. Ang uban sa dato gitipigan para sa kuryente kay wala man gi-terminate, gi-suspend man lang ang pagbayad. Ayaw ninyo kana, I mean, ang buhaton sa City Hall, irit-irit na ko ni Sultan Nigut, pahuway sa Oscar o Prescod. Kaya matod ni Guking, number 1 frontliner ka. Una, I challenge you to, suroy sa barangay. Lagi. Mao nang suggestion diri o sa Diba? atong mga Number netizen. 1 provider ka mo nga mga klases kagawad. Pagsuroy daw, no? Pagsuroy aron makita Lang. gid niya ang kahimtang yun sa atong mga katawhan. Kanang kapartner Ronnie, no, unsay kasulti nimo nga kada naay mo criticize bisag pa constructive moingon dayon siya pamulitika. Ako di na ako makonek kay ngano dili naman siya mudagan sa city ngano pamulitika unsa may mag-gain, political gain. Makuha nimo from him. That's a excuse. Mm. Kana bang ga-deviate ka sa dapat kanang you confront the problem head on. Di ba? Unsay problema sa katawhan bugas. Ngano lagi ang bukid nun? Di ba? Nahimong epektibo si Subiri. Ngano man? Pagdeklara niya og ECQ. Di ba? Bugas, hulat. Imagine na ako'y duha ka mga classmates sa DSWD, mga doktor gyapon. Sa dihang migawas ang hisgutanan sa SAP. Niadto sila dito sa Bukidnon para i-arrange kang Governor Subiri ang pag-apod-apod sa kuan. Sa unsay sulti ni Subiri? Relax lang. May 700 million pa kung pwede na ko nihatag kung maglala. Pero ang Cagayan, nag-supplemental pa. Na gusto lugar mo nga si Nixon, si Ronnie Waniwan magpakahilom? Unsa ba lugar inyo kanamingod? Kana, preskon, kana. Hab-hab mo diya. Lugar, musulti mo karuwa mo nangaon. Nagtinapa mo diya. I-challenge na mo na, pakita mo sa pagkaon mo tinapada during preskon. Lami ang pagkaon diya sa Mao preskon. gani. Natay mga amigo diya. 5.6 million. Meetings ko na. Kamo.
Inipi bang inyong gikaon diya? Ang uban gani nga mga questions proper no gipangutana diha, ako magka-text man gani ko sa akong mga higala no. Wala, tamimi na sila. And I know what is happening there during the press con because natay mga amigo nga naa di aslod no. So sama na nga mga information gahapon sa katong nag-positive. Even before nga gi-announce na siya, nakaibalo na matadaan nga naanay nag-positive no. Pero syempre wala nato nag-post, wala nato nag-isaba kay nagrespeto kita sa Excited na sayo sa task IATF. protocol. Diba nga, sila lang ang otorisado mag-confirm. Ingon na. Ang ato, mag-speculate lang ta. Pero wala ta nagbitsan. Ang atong gi-question, ang kuan man, ang subsidies in general. Kung sa inyong natabang sa tao. Si Rupos nitabang. Si Clarex nitabang. Walay mga calamity fund. Unya walay mga publications. Walay mga publication kamo din na. Unya na pay mga isultes mga doktor, imo pang ilugan. Gabi ino na ako'y doktor nga naistoryahan. Atod pa niya nga ang general sentiment sa mga frontliners. Kung kaibalo, dili pod ko makasulti nga, he speaks for the rest of the doctors. Medyo dili kayo kanang gapabor sa mga pulisiya sa atong mayor. Dili gyud, dili lang kay medyo, dili gyud nagpabor. Awen day katudeng katong sa medical society, di ba? Unsa day ito? I believe nga motong sentimento sa mga doktor. Nay doktora siguro wala na ni kaagwanta pa sama aning usa ka doktor sa una nga ilang gi tagaan og show cause order nga ngano dili kasuhan. Kato bitaw doktor nga nag-comment within 2 weeks nga nag-handle siya og mga pasyente nga gi-intubate, nangamatay dayon. Gabi inapod ko'y nabasa, female doktor nga matud pa niya nga kuan na kayo sila, kapoy na kayo sila. Siya manita, tanan man Kapoy na. gikapoy. Tanan man gikapoy. Mangutana ka. Mangutana ta ang inventory daw nato ang frontliners nato sa NMMC aron makaibalo ang mayor pila gyud ang doktor ug nurses diha nga nag-assign sa Yung ba siya sa kapon, COVID. kapoy na. Wa ka kapoya. Oscar, narap ka na sa imong opisina, lamig kayo mo pagkaon. Ang wala kapuya si Oscar ah. Ay mo sige, kuan diya, kanang dula-dula mo sa pulong, kay makasabot mi, di minyo kayang ulog-ulogan. Ang pinakayahay karon si Oscar. Ingon ka, naluoy ka sa mga frontliner, naranasay mo tumoy nila. Busag ani I am suggesting nga i-inventory niya. Tanaw niya kung pila na sila nabilin diha o pila gyud na sila tanan nga gi-assign. Kay kana pila ra na ang pasyente. Pero karon medyo heavy kay daghan kay gipang isolate. Atong gikahadlokan, I hope nga sayop ko og sakto ka mayor og bahala na imo ko pakaulawan Ingon later siya nga sakto ka. Ya daw ng responsyon. Ingon siya nga, I will take responsibility. Sus, dito sa Tudela, usa ka health worker nga gatiman sa pasyente nga positive, nag-positive na. Now, this is something that we want to avoid. Kay kung ang usa ka tawo stress, vulnerable kayo na siya sa sakit, dali ra kayo na siya matakdan, no? Muna, kung katong mga frontliners, mga exhausted na, kay sila balik-balik naman na sila nga gipang Sa mandi ay gipang assign diha na ay ga-duty diha 24 hours. Oo. Unya karon kuhaan nimo ang kanang 30 ka health workers imong kinsa naman i-quarantine. ay Mao gani, pila na lang na sila karon ang mabilin diha nga mga timan, no? Hindi, I mean kanang 32, I stand corrected. Ang uban ani katong mga rescue workers bitaw nag-respond dito sa site sa aksidente na appeal to sila katong mga nag-rescue. Pero bisan pa, these are considered frontliners. In cases of outbreak, mao mangyapon kani sila the same people nga mo responde no sa mangingana nga mga sitwasyon. So ayaw unta nimo mayor nga ilam tanan nga tama tong giingon sad ni Attorney Maandig, di ba? Nga sa diyang dunay sulat sa mga doctors nato. Dapat nakig-meeting unta ang mayor, di ba? Nakig-collaborate unta ang mayor or kung dili ba ang city council ato ning hisgutan. Tan-aw na to atong timbangon. Di ba? Kay posibleng sayop ang mga doktor. Di ba? Posible ang sa mga kapitan gidungog unta na. Pero nga naman outright denial na yun. Di ba? ako ni basahon ka partner Ronnie basin mo ingon na pud mo nga nagamuliti ka ta pero sa mao man ni ang reaksyon sa atong
kanang sa nag-respond no sa atong programa. Matod pa ni 0617, si Dongkoy kaniadto kung i-criticize dili ka makadungog nga ipadakop ka. Pero karon ang reaksyon sa Mayor dayon detractors ug kontra ka sa iyang politika, hulgaon ka. So mao ni ang reaksyon no. Wala lisod lagi kaayo kuan may butag diya kang Jinggi Pisaw. Ug kang Ben Contreras matud pa niya why sapi ang CDO kay Billionaire City manggod. Oh, so di ba although it sounds nga sarcastic pero wa man tay mahimo. Mauna mo bitaw ning ako tagan naamay namin o taga City Hall. Ana ga monitor. Atong hangyo sa inyo. Gitawag na mga nitag vultures nga basher. Atong hangyo sa inyo kanang you address sa economic needs sa tao para mahimong epektibo ang inyong mga palisiyan nga gusto ninyo mapatuman. Ayo, wala ta nakig-away nila, di ba? Luoy atong kapulisan, luoy kining atong mga frontliners. But let me remind ni Councilor Bokeng, sir, grabe sa imong Number 1 frontliner. Number 1 frontliner, sir. Grabe. Sir, do your homework po. Pura man og kuan. Ana bitang wanig yung kayo lain na hunaw na. Tawagon kasi di ra ba ka mo tubag. Kay gusto ko unta nga magbinaylo ay tasuna-huna ba. Ayaw ninyo tabuni ang mayor. Ha? Ngaw kahadlok man magsulti sa mayor sa Tanawa. Na ilang mga proposal. Advanced tax payment na ay Eric Salcido. Moingon nga hatagan na tog hazard puros mo lihay-lihay. You call the attention of the mayor to fast-track the kuhan. Kining subsidy, rice, allowance sa mga tao. Wala inyong buhata. Question na, kay doon na mo oversight function. Ay na ni mo lihay-lihay niya. Kay kamo ang representante sa tao. Napayusa ka magsisibiyay. Tao kung guni siya hangal-hangal siya. Yes! Oh! Yes! Di-question pa ni Bubot. Ay, Bibot Rodriguez. Kaya napakuni usa ka konsihal nga murag tagakuha, labaw ang trabaho sa konsihal. Correct. Ikaw, pag-eskwela, balag manginsulto ta. Ang COA is post-audit. Walay mahimo ang COA until nga naanay nahimo nga irregularity. Pero kita nga katawhan, especially atong mga gipili nga mga konsihales, kita dapat ang magpabilin nga mabinantayon, vigilant kay the only way nga mabawaan nato na there is something irregular kung kita mabinantayon. We cannot expect the COA to do that for us kay ang COA is post-audit. Asa ka nakakita COA nga manghilabot dayon? Kanang mo sita dayon og mo recommend dayon og kanang corrective measures nga wala pa manggani nga. Tanaw, granting. Tanawa ang mga disallowance nga finding sa una sa panahon ni Oscar. Sa dito siya sa gobernador. Tayo makita daghan mga disallowance. Kato mga cash advances di ay. Nga nagpungasi ka na to. Di ba? Doon na tayo empirical data. Actually, sa atong pag-speculate or pag-insinuate karon. Give us the data and we will analyze the data. Kanala 5.6. Ako, masakit ko ani mga konsihal sa Cagayan de Oro. Tanawa ilang mga public puros yun, palusot, puros lang, palusot. Ay, usahay, lisod kayo kagawad Nixon. Munang, better late than never kapon. Naman ka mo ikuan. Dungog na ko sa kabanlas nga, basin daw dunay manok. Ana Agpasan ninyo na. May na lang ang mga tao makahigop og sabaw. O iklaro lang pud nato ha kani nga second wave gikan ni sa bayanihan grant ha. O dili ni gikan diha sa supplemental ug calamity fund sa atong city government. Ang initial salvo nga gihatag kanato ilang gi-report as 96 million no. Mao nang initial salvo nila nga support out of the 300 million nga calamity fund, 515 supplemental budget plus kaning 53 million emergency welfare and crisis intervention fund. Did you know also kagawa kanang ka-partner Ronnie nga ang allocation para sa City Social Services Department is 2.4 billion.
Mauna ang budget nga gi-allocate sa atong city council para sa operation sa atong city social. Of course, part of that will go to payroll. Pero ang kanang departamento is a very kanang well-funded kanang division of the local government unit. Na with 300 million calamity fund plus Sa 550 supplemental. Unya, ngano di madugangan diretso ang 5 kilos. Unya kung ikumpara, di mamalikayan, muingon dayon nga kasuhan. kasuhan. Oh. Sa lugar buta mga tao. Pero kung kamo'y ang gusto lugar ninyo, nga tanan ninyong pamahayag among tunlon, mo ba na ilang buti pasabot? Nga kay sige mo presko no, kung unsay gisulti din na mingon mo nga panghugas lang mong kamot, usay nakabatikon ko. Puyo mos balay, panghugas kamot, mangutana ko, Oscar. Ikaw, nanghugas po ka sa imong kamot, sa imong responsibilidad nga tos tao. Unya, kuan kini mga banggitan sa City Hall. Ano 5 kilos man? Na pwede man ta nila bitaw hulugan nila ang tawag 25 kilos of. Pa! Di ba? Kanang inyong 5 kilos, very laborious kayo na sa partis kapitan. Frontliners, Sa mga barangay health workers, Di ba? nutrition, yes, kami. Kami kay gauban man mi sa distribution. Makaingon gyud may nga kapoy. Nasunod mag-ana na sa mo ginana sa 5. Katong 5 kilos with 11 katong canned goods, pila ka kilo to? Karon 10 kilos na napay manok, napay canned goods. So unsa ka kana sa kabugat, no? For our May frontliners. taog sila nya ana ra ba sila gidelegate nila sa kapitan. Akong tanaw nako, gidelegate nila ni sa kapitan. Tungod kay tanaw nila kulang, di ba? Pila ka barangay ang kulang, di ba nga panalitan nag-submit og 3,000 ka beneficiaries, ang gihatag 2,000 ra. Kinsa may ang hatod malabyan ka, uy kulang pa man eh. Gusto na nila, hindi sila gusto nga makmakon sa tao. O sa sulti kabalos, ayaw ninyo atakiha atong mga kapitan, atong mga nganong dili man kamo mo ato aron mismo mabati ninyo ang kining hilak ang mubandiya makiksinong bagay na gud. Ayo atakiha, bugas ra ang tubag ana. Bugas ra. Di ba? Oo. Bugas ra niya, apilay gamay. Sus, i-challenge ko lagi sila og kanang inyong presko din na gasardinas ba mo, noodles ba mo. Challenge ta mo dia. In if ba na inyong ayaw. Ang akong buti pasabot ba kanang ayaw ninyo ko ana ang tao patuwa sa inyong gipanultiw niya dili mao inyong gibuhat mag-anto sa ta pasensya ka mo. Na-reaction gikan ni sa makasandig, no? Matod pa ni 4012 dili na nako kanganlan, no? Sa GMA News atong Friday about sa 2 senior citizens in Marikina. Naay sila gi-raise na komento about local government. In fact, ginatry silang aresto sa pulis. Duha daw ka senior citizen nga critical sa local government. Gi-try sa pulis nga i-aresto. Pero you know what? Matod pa niya, ang mayor mismo sa Marikina ni Sulti na ang enforcer daw is overacting. Rakay, every Filipino citizen can exercise their own freedom of expression. Mayor sa Marikina. Kailangan to sa nibad pa sa. Nasa isumpay kapartner, matod niya to Antonio Resma, ayaw i-divert ang issue. Ang real issue ron is ayuda. Dili nagpaglakag nimo sa mga posts sa social media. Mga 7 weeks na walay trabaho mga tao. So maingon ka karog daw tama tong giingon, no? Kay base nalimot sila nga kuan. Of course we know nga ang freedom of expression doon ay limitasyon. Aware ta na. Okay? Pero wala mi nag-instigate ani tao nga makig-al kontra ninyo. Nagpadayag mi nga dito sa ground doon na nay kuan kanang bagulbol. Pasalamat gali mo nga doon ay media, aware mo. Ayaw ang dautan mo gudya kagawad. Kay i-threaten nyo ang mga tao. Usultihan ta mo, you cannot threaten hungry stone. Usultihan ta mo. Sakto gid na. Ayaw gyud. Matud pa ni 067617. Di ba dagan man na siya consultant ug advisors sa ato pa useless jud di ay na iyang mga consultants.
Diha kay wa man jud naka-advise for the good of the city. Sus, naunsa naman ning si DOOy. Sa una before mangaon hugat. Di na nato ni sumpayon ng I mean, ako mga siguro ang problema no, ako nakita no, number one concern dili ga paminaw, dili ga dialogue, dili siya kanang ga reach out. Ang doctors nga nagpaghayag sa ilang position concerning kaning crisis gi-accuse of being selfish na sigundahan pa sa usa ka kanang consultant diha nga nasa media nga arrogante kuno nga mo. arrogante kay apil man kang kaon. Unya kaning mga kapitan pod. Unya kanina lang kang katong sa Citizens Forum o sa Kusog Cagayanon nga gipirmahan sa 34 nga doktor. Tungod kay ang nangulo is nakadagan kanang si Dr. Loloy gisulti na pod nila nga politically motivated. Sige daw 34 walaon na to si Loloy pila pay mabilin nga doktor 33. Kana di ay 33 mga politiko di ay na day na mga political agenda. Dili bitanta sige. Politika sige. Nganong 5 ka kilo mo na ito baga. Balik yun ta. Diha ang ending pirmi. Nganong 5 man. Maingon mo karon nga unom daw ni kahugna. Kano sa man ninyo ikuan? Atong hangyo ayaw mo lihay. Abi ni mo pananglitan, no? Napamuhi ka nang magpalit pa mo maskara. Di ba? Ako tanan tao, gagawas na na'y maskara. I mean, ganong ninyo man yung iliko? Ganong iliko man yun na ninyo? Manang usahay. Oy, nginabuhi sa ta, engineer. Mellow Touch 95.7 FM. Kapartner mo! Kapartner mo! Kapartner mo sa musika, balita, komentaryo o serbisyo publiko. Kapartner mo! Kapartner mo! Kapartner na ay nag-text ako nga doktor no matud pa niya salamat kaayo bro sa imong programa og paghatag tingog sa kamatuoran. God bless and protect you always. So sani ka doktor no, I'll stake my reputation on this. Ang nag-text is a doctor. So balik ta. Tawagon na ako karon no, taud-taud si Attorney Mandig no aron makahatag siya sa iyang opinion bahin aning freedom of expression kaning mga pagpahayag sa atong mga disgusto o pag-suggest sa mga maayong gusto nato nga lakang unta nga i-adapt sa atong gobyerno nga di man maminaw lagi no. Kanang ang tingali nagtuo sila kagawad Nixon Babad na tungod kay sila ang naglingkod sa Cagayan de Oro. Dunay kana bitong presumption of regularity. Well, ihatag na to na ninyo pero kanang presumption of regularity inyo na. Pero it doesn't follow nga we cannot question that regularity. Nga naman, ako na basic man na sa atong public ad, di ba nga ang usa ka politiko in public musulti gina siya kaayuhan. Ingona na. Pero ang wa niya gisulti ang iya mang personal interest to which I believe nga ang personal interest sa usa ka politiko posible niyang i-incorporate sa public policy para siya makabenepisyo. So, ayaw may question na sad kung nana nga mga pagduda kay wa man siya nag-ingon ang balaod nga dautan ang pagduda. Kanang wala mi nag-akusar ninyo nga nang hilabot mo as in ingonana, di ba? Ang among gi-question ang polisiya man. So, do not threaten us with cases kay demokrasya man eh. Matud pa ni 4012 no. Kagawad unsa man ikasulti nimo sa interview ni Resma about mga barangay officials na this is not the time para magbagot-bot. Dapat daw magtinabanga ta sa panahon ron. Wrong! Pwede ko mo comment sa ani kay amigo man ako ni si Tony no. Ako mingo ko wrong. Yes, ako agree ko wrong ano. Kaning ingani nga komento is political. He is a kaning career official sa government. Focus lang sir sa imong if it is function. Illegit issue. Do not ang erase gani dili siya sayo. Kuya, kwan kaayo. Ang manner of expressing like request sa mayor, it's not wrong. And 26 kapitan are kanang elected officials, dili ni appointed.
tingog ni sa katawhan, tingog ni sa mga tao nga nagpili kanila, no. So I suggest nga kung mahimo ayo sa pag-comment og ingana, mas maayo pa. Diba? You're doing a good job sa imong kanang department, no. Kanang pagsugpo sa mga overpricing, kanang sa Ako sa maayo na in yang all fairness kang Riz, maayo. Kana yan tutukan. mm. Muna yan tutukan. Do not go beyond. Leave the politics to the politicians. Diba? Mm. Pero kasi doon na siya plano, butaran ako na siya. Mo gani ako digid ko kahilabot sa mga empleyado sa City Hall kay kan nagasunod raman na sila sa mga mandog gikan sa taas. Ang atong target ang mga policy makers because ang policies ang atong gi-challenge, no. Dili man ang mga tao, not even the policy makers but the policies. The policy. Issue man ni, dili man ni personalan. Kamura magpa-personal ani. Sila bitaw, naingon sila nga gwapo ko, ako manggidawat sa tumang pagpaubos. Kagawat. Ningon sila gwapo ko, ako man ang gidawat sa tumang pagpaubos. Kana biligid na pwede malalis kay ikaw na yung magkaso nila. Bitaw, atong advice kang kinsa ni Antonio Risma. Mm. Sir, you are doing well as far as Mayo. monitoring sa tanang mga establishment. But please do not go beyond like threatening people. Ayaw kay sus Ginoo ko, sir. Bisan tingali og asa ka nagpuyo karon sir sa barangay, kabalo kag unsay reklamo. Okay? So ayaw pagpalabi. Do not impress people, impress yourself, sir. Do not impress Moreno but impress yourself. Sultihan ta ka. Kay kung asa ka nagpuyo imong kaugalingong mga silingan nagreklamo. Paranglitan kita kagawad Nixon nagbagol-bulta not because kay wa ta matagay sa 5 kilos. Kay kahit papano atong miagin dumong gitagaan ko nimog 5 ka kilo ikaw naghatag na ko mangayo sa City Hall. Taka na preso ko wag kun kaon sa presuan. Sunod. Ang wala masayod sa tao kita galisod ba ita? Gatambling gakamang na ba ita sa kalisod pero Bitaw. ang atong Pero magkapamaylo pa man ta. pero kani atong gibuhat karon dili man para sa among mga para kasubaran sa among problema. Wala mi makabenepisyo. Ako for one na ako negosyo na for 22 years nag-exist. Kano we decided to close. And 19 sa among mga sakop. Pikado kaayo. Diba nya gitagaan na nila. Kanang mga disabled persons na ba? Ako magpasalamat ni Atty. Mandy kay paghuman ani nga programa mo diretso mi sa kalaanan kana siya tag 5 kilos nga premium rice nga ihatag og mga dilata. Tagay ko. Panawagan kang kagawad Nixon kay ihatag ko sa Attorney, binlan daw nimo si Kwan diri ka partner. Nasa ko'y tagaan 5 ka Dili sa kayo. dili unta magpasaba si Attorney Mart no pero ako na lang sulti nga naay mga tao nga kanang gatabang nga dili ka pa dili Ila. Dili pa ka ila. Sige na, tawagan nimo sige. Hello, Attorney. Good morning, sir. Hello, Attorney. Good morning. Yes. On air na ta ka diretso kay hapit na mahuman ng programa. Ang may buntag, may maayo, kadang buntag na katuntaran. na si Kwan diri ka partner Ronnie Waniwan. May buntag, o kadang buntag, Ronnie. So sa itong mga singsunan nga naminaw karon tabi ng mga kagayanon, may buntag na natuntaran. Mga ngayo kog pasaylo nimo ha kay wa ko kagwanta ganiha ba kay ang among gihusgutan kanang bahin sa ayuda unya naka wa ko kagwanta nga ningon ko nga unya pag humanay ining problem kanang programa mo adto tag kalaanan ka na kay mga igahin ay ihatag dito apod nga mahinabang sa atong mga persons with disabilities. So daghang kay salamat no. Nanawag ko nimo kay nga no tungod kini sa kanang kanang hot nga issue karon no daghang kayog mga kaning nag-react sa atong sa social media bahin aning panghulga bitaw sa atong mga katawhan nga sulti to express mga unfavorable comments against the government. Of course, we have to set aside fake news or false information or information that kanang tend to create chaos or confusion. I'm referring to kanang mga uban nga mga comments, legitimate comments or criticism that nga nahalangan ng atong opisyalis unya ang ilang reaction ini is to threat no them with lawsuits or cases matud pa sa usa ka opisyal after daw kini everything settles down they're going after
kaning mga nag-express og mga dili favorable nga mga reactions against the local government. Unsay atong kuan ana attorney ka advice? Kining about sa mga hisgutanan diya sa Facebook, no? Gigarantiyahan ka na sa itong Batakang Balaod, Article 3, ang prinsipyo sa freedom of expression. In fact, ang freedom of expression is the lifeblood of democracy. Diyan mo mabawaan ang usa ka nasod, usa ka katilingban kung wala ganing siya demokrasya, kung pananglitan ang freedom of expression is already affected, no? Ang buhaton magud nila ana, no, mabawaan man ginani mo kay usa ra gid ka indicator ana. If the government tends to censor or mag-engage og censorship sa tanan nimong pag-express sa imong ideas, beliefs, principles, no, associated with your freedom to associate with other people, then that is already censorship. Mga igsoon nga naminaw karon, dili kita mahadlok, dili kita, in fact, we encourage people na mo express sa ilang ideas because that is the essence of democracy. Ang only exception ni ana, kung pananglitan ang imong ideas expressed to the government would constitute clear and present danger to the government. Kung pananglitan ang imong komentaryo lugar towards the government. Kung private individuals, no, na ang criminal liability nato sa nasa revised penal code, kanang libel nato, cyber libel, o uban pang mga crimes that affect the person. Pero kung may nguntag palisiya sa gobyerno, we are talking here of the policy of the government nga atong gihisgutan diha, so long as dili distorted, no, ang facts, mabawaan man na nimo kay tanan nga facts karon verifiable naman. Kung mingong kag ang ormok ng hatag og usa ka sako nga bugas niadtong adlaw, that can be verified sa ilang website, sa ilang city government of Ormoc or any reputable newspaper or news walay dautan agency. attorney kung mangumpara ang tao nga mo kay gigutom nga i-compare nila sa mga lain nga lungsod sama sa Ormoc nga nanghatag og usa ka sako. Walay krimen. Wala na krimen, of course, because ang basis is a true fact man, di ba? Except kung imong i-distort ang facts, may kang nanghatag ang Ormoc, imong pasubraan, imong 5. That is already a distorted fact. That is that will tend to destroy ang conclusion lugar niya na mahulog na ng fake news, mahulog na ng pangdaot, di ba? Kay base man siya ang mga tao nga nagtanaw sa imong mga friends sa imong group, ma-misled sila, di ba? Pero if you just present the facts as it is, walay, and then you cannot prevent them or the people from discussing it, and whatever opinion expressed diha is protected by our Constitution. And we should remember that the Constitution is the basic and supreme law to which all laws must conform. So, bot pasabot, kanang mga provision nga naa sa bayanihan law nato, no, will always conform with the Constitution on the protection of the people's freedom of expression. Ang kana diha sa bayanihan law, as I read it clearly, no, kung abogado lang tatanan ang magbasa, masabtan man namo, it is not and does not operate to censor the people's opinions. It's just a reiteration of the policy of the government nga dili ka pwede, which I agree, magbutang diha og facts that would distort and create chaos in times of this national health emergency, no? Sa klaro man na, sabotable man na kung matod pa sa uban. But usahay, I do not know kung ang spokesman or kinsabay naghisgot niya na agency, abogado ba po? Kaya kung abogado siya, I think he knows the basic right and the limitations. Natuo sila, Klaro attorney, ignorante tanan. Basta kung pananglitan, abogado siya, kasabot yun na siya.
Kay ang tanan abogado mao na among gilabanan ang konstitusyon Mao na nga kung kana ang pangutana ang tanan abogado makatubag niya na. If it came from the city government, even the city legal office, no? Uban sa ilang city legal officer diha, si consultant nila, masayod nga kana nga batakang balaod nagarantiya gyud sa freedom of expression. I mean, it is an announcement coming from an agency, let us check kung pronouncement ba nagikan sa abogado. Kay lahi man po kung pananglitan ang opinion came sa dili tao lugar or official nga dili abogado makasabot pa. Attorney, if I may interject, matod pa ni niya ma-appreciate ang freedom of expression siguro kay dili man siya abogado. Pero kung abogado, balik-baliko nako, kami tanan, we are defenders of the Constitution. We are defenders of the freedom of expression. We are defenders of all the rights enumerated under the Constitution because we ought to do that. No? Attorney, kami tanan, amo nang ipanumpaan nga proteksyonan ang Constitution sa wala pa kami na abogado. Attorney, hello, attorney. Na interaction si kapartner Ronnie. Tama ka sa imong giingon kay mismo si Oscar Moreno gahapon niingon nga demokrasya man ta. A lawyer man si Oscar pero kining iyang subaltern nag-eskwela mo kuno ni mao tingaling wa ni kapasar. Adi kay ko kabalo kung nag-eskwela or nakapasar. Wa ko'y information about it kung kinsa po ang inyong buti pasabot. Basta nga ako lang qualification kung abogado na siya. Pariho gid mi og pagsabot. Mula nang ako ma-establish nga. Parehas mo pagsabot ni Oscar gahapon. Pero kung pananglitan dili siya abogado Ronnie, ako mo sabot pod ko. Tingali maybe there might be some kuan dito kulang pa ba? Kulang deficient pa ang ang understanding sa konstitusyon. So, attorney, pwede ko mag-shift og topic. So, klaro naman siguro na siya, no? That does not involve po kaning freedom to express, which is a constitutional guarantee, no? Does not include ka ng atong right to also to abuse that freedom. Samaan ng mga trolls nga bash, no? Nga pamersonal o pangkalat o mga dili kayong mga tinuod nga balita. This is entirely a different subject, no? Kanina maligning, smearing, slander, ang mabasa man nimo, masabkan man nimo sa ilang istorya landaan. Attorney, yes, Ron? telling the people nga 5 kilos pa for 6 weeks, dili na maligning, attorney, ha? Dili na maligning. Dili na maligning. In fact, expression na siya sa mga katauhan nga nahurot na. Sa akong pagsabot ha, pag mga ingon ang tao, sa akong pagsabot, ang Cagayano mingon nga 5 ka kilo raman good ni ang nahatag. Ang but pasabotan na they are telling the government, nahurot na ang bugas nga inyong gihatag o ang uban pang dilata. Dungagi na kay nagutom na pud ni. Kay di man kami ninyo ipalakaw. Ni kooperar ang Cagayano dili ipalakaw. Di man kami ninyo patrabahoon kay inyong gisirado ang mga establishmento nga non-essential. So but pasabot nagi mga 80 o 70% sa mga Cagayanon nga naagid karon sa ilang balay. Nagkooperar ang mga Cagayanon. Ang pangutana lang ang 5 ka kilos nga ayuda dili na insakto. So ang among hangyo isip Cagayanon, tagaan na nato sa insakto nga ayuda sa pagkaon ng atong mga Cagayanon. Lisod man pud nganto ignon nga ayaw para di kagutomon, ayaw lungaga ng bukas diretso. Lisod man pud. Pananglitan 5 ka buok ang imong pamilya, imo nang ipasigo ang 5 ka kilos nga nag-close ta pinagi sa Executive Order 049 gi-close ang tanang non-essential akip mga malls kabalo man ta sanitaan man na nato no. Adto pang sukad Marso 19 nang hatag ang 5 ka kilos nga bugas Abril 8 no. So Mayo 3 na kita karon pista sa Santa Cruz di ba? Wala naman 5 ka kilos naman. So ang di nimo malikayan ang tao mo express. O ang pinaka-cheap
Libre. Nga maka-express siya karon kanang Facebook. Libre pa Kaya yun. wala bayad, di ba? Mag-load man lang ka, pila ba na? Uban gani, libre man na sa mag-load kasi mong cellphone. Di ba? So, di natupog na ng mga tao. Instead, it will become a clue. Clue na to ba? Gutom na di ay, nahurot na di ay. Kay matod pa ninyo, di man kayo siya gasuroy. So, basig sa Facebook na lang, musuroy. Di ba? Ang ato mga kaigsunan nga na diya, nagpalibot kaniya, musuroy, para matawan, uy, nagka naman nagreklamo nga 5 ka kilos gutom na. Di ba? Subot pa sa di sila masuko. Instead, ilang dungagan. But pa sabot signal na na ba? Namura gutom na, pareha dito sa kontian, magdaguok na. Gutom na na. Diba? Magluto na. Padili nga hulatan pa nimo ang tao, in effect manggod to sa ilo ako, no? Mura magugipaantos ang mga Cagayanon. Nganong musulti ko, nagipaantos. Naamagoy kwarta nga 800 million nga inyong gigahin. Munang dili masabtan kaayos Cagayanon o makagmahay ang Cagayanon nga naamay kwarta gigahin sa konseho. Nganong dili man ihatag. Nganong bikil mangyud kayo nga ihatag. Nganong naamay pagduha-duha paghatag sa dugang ayuda, sa insakto nga ayuda. Isod man po kayo lagi na to ignon nga pag inot, katawhan inutan ng 5 ka kilos, ipaabot na sa kabulan, ipaabot ni mo. Ha? Ayaw gastuha, ayaw gutua, lugawa na. Bisan Diba? pag ilugaw Ayaw, ato ni ekonomiya ang hurot na na. ekonomiya ang atong kuan, ayaw diha. Pero ang mga tao lisod man mo patuo, di man nimo Cagayanon, naminaw biya po na sa mga radyo, naminaw biya po na sa inyong interview. Nagpasiata mga tong lokal nga pangagamhanan nga na 800 million. 300 million, gidungagan og 500 million. Maayo ang intensyon para yun siguro nga ang katawhan dili magutom. Nay kasuporta sa pagpanawagan nga stay at home, sa panawagan nga isirado ang inyong mga establishmento, inyong panginabuhian na apektuhan. Mo na ang akong gikasakitan, mo na ang kusog Cagayanon, ni barog na lang yun ni. Kay di naman gid namo maantos ang reklamo sa among mga kaubang Cagayanon. Kay karasagara manggod Cagayanon din lon akong mga kaubanan, ha? Isgutan ta lang ng taga-dinhi lang. Naidaghang mga nanginabuhi din mga kailan na namo, kumpare na, di ba? Na amigo na nato. Kay ang Cagayanon dili lamang lumad. Ang Cagayanon ikaw ako na nagpuyo o nanginabuhi sa dakbayan. Kita tanan apektado. Pero ako pwede pa ko makahangyo sa akong kaugalingon nga di na sa kumudawat. Ayaw di kumudawat akong ihatag na sa uban. Pero kasagaran sa itong mga kaigsuunan Cagayanon, nag-antos na. Mo man na among hangyo. Hangyo malanggod ning amo unta. Kaya kung maghangyo po pa nga dinara sa Facebook, di man madunggan. Tingali, di po sila gaon. Di sila Bungol sila, bungol. No? Tingali, kulang ang ilang load, o di sila di miss friends. Bungol di sila, makita, attorney, diba? bungol. Bungol ko no, attorney, bungol. Bungol. Ang Bungol sato? og buta. Ang sato? Bungol og buta. Di ka kadungog. Ang sato may nga doon? Bungol. Di ka nakadunggan. Na ingon na ang taga City Hall. Ha? Di ba? Alam man ang bungol kung nag-istorya, di ba? Oo. Pero mula akong baruganan yun, amo sa kusog Cagayanon, natukod ning among grupo, aron pagpadayag. Kay dinigod sa dakbayan, nakita na mo, kung di na to ipadayag, magsige lang tag bagot-bot, yango-ngo diha. Di man po sila madoso, layo kayong gap ba? Okay. Ang gap sa city government o sa katawhan din sa kabarangayan, samot na kung kontra ka nga kapitan, di ka mapaminaw, kay dali ramang kay sultihon nga kontra man na. So nga kuntang hangyo po is, let us look beyond anang tawhana. Let us go to the essence or the merit sa iyang gisulti. Kung naa ba na gibugaton ang iyang gisulti. Diba? Pero kung tanaw nimo siyang dagway kontra nimo, ayaw tanawa yung dagway kay kontra man mo, masuko man ka. Ang So solusyon lagi, paminawa ang tingog nga iyang gidala, kay kana nga tingog, dili man na tingog sa kapitan, tingog man sa katawhan niya nga siya ang nagdala. Diba? Let us look beyond. Kaya mo man ang essence of democracy and republicanism. Nga ang katawhan, ang iyang gahom, iyang gisalig sa iyang leader, sa kapitan kong barangay, sa mayor kong syudad, tungod
and republicanism o man atong form of government. Ang reaction sa atong mayor is far from being a statesman, no? Kay ang usually bisag dili magani ka muuyon, at least give the barangay chairman the courtesy of a dialogue. Paminawan lang, di ba? Or the doctors unta lagi nga to engage in a dialogue aron nga naa siya mapudyot. Pwede nga dili niya i-adapt na ng measures, pero naa siya makuha diha nga mga points nga makatabang sa iya paghimo og mga importante nga desisyon. Pero ang problema lagi dili lagi din siya gapaminaw. Mao gyud ni ato. Totoo mo ingon sir. Kaya ko madungog. Attorney na overemphasize naman nato ni siya, no, kabalo naman ng tao ani kay bisan pa magbasa ta sa social media, overwhelming kayo ang disgusto or dissatisfaction sa atong katawhan with regards to how this crisis being managed, no. Although na ay kasupa ka ni pipila at mabantayan man gani natong uban ani mga empleyado sa City Hall using government time. I'm sure bawal na sa civil service, no, for them to engage and to defend ang policies of the local government. Ay atong gani suggestion sa ilaha, mag-focus lang sila sa ilang trabaho and leave politics to the politicians. Kay they're doing a good job, no. I generally makaingon gyud makasulti ko nga mga departments, no, offices under the local government are doing a good job in addressing kani nga problema. Gani gasunod na sila sa mga policies nga gibuhat sa atong mayor ug sa atong konseho. That is why ang atong mga suggestions, recommendations directed towards the policy makers. Directed towards the policy makers. Gani karon ako na obserbahan pod, no. Kagahapon announcement nga nay dugang ikaupat man siguro na natong positive pasyente nga na ay COVID-19. Am I correct, di ba? Yes, ikaupat, no? So karon nakita na gyud nato unsa ang epekto sa gikahadlukan sa atong mga doctors nga susama niini nga mga panghitabo diin dili nato ma-identify kung aha ang source, no? Katong sa pinikitan hantod karon wala gyapon na-identify kung aha ang source giyon sa pagtakod niya kinsay nakatakod. Kana pong patient nga gikan sa Lumbia mao gyapon ang pangutana. Kinsay nakatakod hagikan ang maong COVID-19 kay daghan sila murag 6 or 7 to sila kabuok, di ba? So daghan ang ilang ng istorya, daghan ang ilang kauban. Mo kana nga gani I heard kahapon na nawagan na. Kinsa kato anhin na mo dinhi, kinsa katong na istorya niya. Kana mo na essence anang gitawag nga epidemya nga di na nimo makontrol. Di na nimo ma-identify kinsa ang natakdan. Nanawagan na lang sila. Nadaw kadong katong mga dili mo tuman sa imong panawagan. Aha naman ang army karon nga gihisgutan. Pila ka batalyon sa army nga atong ipapangita kanila matud pa. Diba? Matud pa Rituyas Army ang sa patong madunggan nato. Lipay kay sila nga walay problema nakuha natong sa Rituyas. Dili magani sila magpahibalo mo coordinate sa barangay kay did you know katong controversy bitaw nag-arise bahin ana nga pasyente nga na suffer og sari ba diha sa Nazaret. Dili man di taga Nazaret, taga Makasandig. Hantod karon wala nila kana confirm nga gi-correct nga information. So, you see kung nag-positive di ay itong pasyente sa Nazaret, nga taga Makasandig man di ay, unya kami sa Makasandig, wala naka-bantay ana, wala naka-prepare, wala maka-take og necessary kanang precautions, no? Attorney na ako'y last nga pangutana nimo, gipangutana ni Dayan Pabela gabi isa kuad, wala na ako matubag. Matod pa niya nga Cagayan de Oro gi-appeal naman sa GCQ. Kana bang mga executive order sa mayor sama anang barangay exit pass dili ba wala ba masupersede sa bag-o nga mando sa atong national government nga GCQ nata kay kana nga executive order gipagawas man na ni mayor when the city was still under CQ. Ang executive order is issued pursuant to an existing law. Kung sa ato panatan-ahon, murag po na siya in the nature of an implementing rules, no, sa local level. Muna nga tanan nga mga executive orders must be harmonized and must be in accordance with existing laws. Kaya naman tayo gitawag nga hierarchy, no, sa mga laws. Pinakataas niya na mo na ang atong konstitusyon, Batakang Balaod, then sunod mga balaod, then ikatulo
mga ordinansa, ang ikaupat kini mga implementing rules o mga executive orders, no? So ato lang ato ng executive order na butang diya na supak sa mando sa atong presidente, which is a national law. Of course, kanang executive order niya nga inconsistent with that becomes inoperative. Dili na nabad. I hope nga maklaro nato ni sa mga sa sunod nimong mga kuan no pag explain kay ngano attorney kini bitaw barangay exit pass. This is a characteristic of an ECQ. Unya Yes, unta nagkaroon kay declare naman tag GCQ mao na nangutanang uban kung applicable pa ba na siya in effect pa ng exit pass. Naminaw ko ni Mr. Risma. Ay nangutan na sa iya. Ingon si Risma, hulat-hulatan nato ang local government nga mag-execute o executive order kay matod pa niya doon na kuno'y local autonomy sa imong mata, di ka kasabot. Lugar, but pasabot, lugar, ang base sa explanation ni Attorney Maandig, kaya lugar ninyong supakon ang gipagawas nga balaod sa presidente. Mutuon na gyud ko nga di gyud ka day abogado mo na pagbasa dia, Mr. Risma pagbasa. Dili ba siya abogado di ay kanang tao nga imong gihisgutan ron, dili ba siya abogado di ay? Dili kay kagahapon namati ko tama wa may daotan sa pag-ingon niya nga magulat-hulat ta sa ipagawas nga guidelines sa mayor in consonance sa GCQ. Pero ingon siya gapon, ratulad sa ta, kay kabalo naman ta nga ang local government adunay autonomya, partly correct, pero wa mo niya gi-expound. Mas maayo siguro sunod ang legal officer sa syudad ang muhisgot. Exactly. Kay during my time being the Assistant City Legal Officer, nahimo pod kitang OIC City Legal Office, may tungod sa balaod ang mohatag og opinion. May tungod ni ini ang City Legal Officer gyud or Assistant City Legal Officer kay baon man mi sa among pagkaabogado, no? Pananamong istorya diha must always be in accordance with law regardless of our personal nga view or opinion, no? Attorney, kung siya ang imong bot kasabot, siguro mas maayo kung hisgot may tungod sa mga balaod ng mga conflicting views ang ilang abogado sa syudad ng City Legal Office. Attorney, daghan kay salamat sa imong mga kanang ideas, no? I'm sure naka-enlighten gyud kini sa atong mga tigpaminawan, no? Nakalapas na mi sa among oras basig paninglan na mi sa estasyon, no? Maayong sadang buntag kanatong tanan na maglikay lang gyapon kita sa mga kanang mga pangitabo nga dili maayo karon, mag-ampot sa labaw nga makagagahom o ang importante nga manghugas ka kamot. Maghugas sa kamot. Manghugas sa kamot. Piling akong gihimo karon mga kigsunan sa akong kausa, sa among kausa sa kusog Cagayanon, bunga lamang kini sa kabalaka natong mga Cagayanon. Salamat kayo o mayong sadang buntag kanatong tanan. Okay, so sa ngalan sa atong station manager Jerome Salicubay, salamat katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagsunod nining matag Domingo nga programa. Daghang salamat. Hantod sa sunod nga Domingo kini si Kagawad Nixon Baban, Kokabildo, pildi ang maglagot. Yung nabati ang Kokabildo. Pildi ang maglagot, Kokabildo. Pildi ang maglagot sa kaprograma nga maghiskot-hiskot bahin sa atong mga tagsa-tagsa kabaruganan sa nagkadaiyang mga isyu na nakaapekto sa atong lungsod o atong katilingban.